Kawawa si Roque. Walang matakbuhan. Sa matter on that. Ito po, mga kababayan, ay isa po saan to? Sa interview kay Inday Sara Duterte. No? Patungkol po doon sa mga magiging legal na counsel o yung magiging abogado ni dating Pangulong Duterte. At alam niyo naman po, di ba, kumuha sila ng isang banyaga, nagalit sila sa banyaga, ayaw nila sa banyaga. Pero ang kinuha nila, yung si Kopman ba yun? Nicholas Kopman or something yung pangalan. Kumbaga, kaya isa sa nakikita ko, bakit yun yung kinuha nila? Dahil nga po, may naipanalo na yun mga dati. Halos kaparehas din ho ng sitwasyon ng dating Pangulong Duterte. Kung kaparehas nga talaga, no? Yun sa crimes against humanity. Pakinggan ho natin si BP Sara at isa dito sa sinabi niya na si Roque. Na hindi kasama si Roque sa maglo-lawyer kay dating Pangulong Duterte. Pinili po ng ni Pangulong Duterte na legal aid. Kumbaga the court from the ICC For own money. for the councils. Kasi parang dalawa raw po 'yun. Either the court pays for the councils. The court pays for the councils and pera ni dating Pangulong Duterte. Kaya-kaya naman yan, for sure. Or it's the Own money. president. Own money. Sa matter on that matter, no, it's best if you ask Nicholas Kaufman kung ano yung direction nila, O yan, Nicholas Kopman niya. since siya yung lawyer and si former President Rodrigo Duterte yung client. So I am just here to assist President Duterte sa pag-create ng legal team kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. O yan na. Mag-aalahero na dito si BP Sara. No? Anong nigagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? No? Umuwi ka na. Magtrabaho ka para sa bayan. No? Ganun na sasabihin ni dating Pangulong Duterte dyan. Bakit ka nandito? No? Umuwi ka na. Hinihintay ka ng mamamayang Pilipino. Ganon, di ba? Para siyempre, hero na hero talaga sila. Yung pa rin na So sinasabi. ma'am, ano pong sinabi niyo sa kanya dahil pinapauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na what are you doing here? Siyempre, di ba bilang anak, dadalawin ka. Oh. Bilang ama. Di ba, mga kababayan? Ano ginagawa mo dito? Siyempre, bilang anak mo, dadalawin kita bilang ama ko. Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang Okay. yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po, hindi. Ako kasi, ayan, natanong na, di ba? Natanong na. Kumbaga, si Kopman nandun na. Tapos may isa pang i-interviewin na lawyer. Ngayon, paano si Roque nga daw? Si Attorney Harry Roque. Hindi po kasama. So far, hindi siya kasama. Aray ko. Paulit-ulit pa naman si Attorney Harry Roque na ipagtatanggol ko po ang Pangulo kaya po ako nandito sa The Netherlands. So ngayon po, wala na yung naratibo ni Roque na ako po ang maglo-lawyer, ako po ang magsisilbing tagapagtanggol ng dating Pangulong Duterte. So ngayon, wala nang ibig sabihin yung pagstay ni Roque sa The Hague o sa The Netherlands. No? Siguro yan din yung sasabihin niya. Nandito po, kaya po ako humihingi ng asylum, kasi po kami kasama po ng mga dating Pangulong Duterte, kami po ay binabraso, no? Or sinisira po ko kung ano man yung iano nila. At magsisilbi po ako, no? Na lawyer ni dating Pangulong Duterte. Kaya pahintulutan niyo po ako na magstay dito sa The Netherlands. Wala! Si BP mismo nagsabi, wala. Hindi kasama si
Roque. Bakit daw ho? Sa legal team. Ma'am, bakit po? Sa dalawa Atras ko para mas maintindihan nyo. Si Attorney Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Ma'am, bakit po? sa dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. Sa puro foreign po. Foreign po yun. Di wala na din si Medjaldea, no, at si Roque. Oh. Saklap. Bakit kaya, no? Pakinggan natin kung bakit hindi kasama si Roque. Yes, oo. Ilan po kaya? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't Ayun. Di ba? want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. Yun. Kasi nga, hindi alam kung talagang gagamitin lang ni Roque ang dating Pangulong Duterte para makapag-stay sa the Netherlands. Para maging kasangkapan nung paghingi niya ng asylum sa the Netherlands. Diba? Biruin mo, kakampi na ho nila to, mga bossing. Oh, di ba? Isipin mo, ano ba talaga ang gusto ni Roque? Bakit nandito? Talaga bang para ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte? Or para sa sariling benepisyo? No? Dahil nga hindi makauwi ng Pilipinas. Ikaw, bilang tatay mo, yung humahanap ng lawyer para magtanggol, ayaw mo nung madaming nasa utak. Di ba? Ang gusto mo, yung straight to the point at yun lang ang iniisip, yung kaso ng tatay mo para ma-absueldo. Ma-absuelto. Siyempre si Roque, ano kaya ang mangyayari sa akin ganito, ganyan. Tapos gulo-gulo na 'yan. 'Di ba? At isa pa, mga kababayan, kung sakaling biglang bumaba yung warrant of arrest ni Roque sa Pilipinas doon sa kasong human trafficking, di ang dali niyang makuhuli. Gulo na naman, magugulo. Nako, yung isang lawyer natin, pinaaresto sa Interpol, iuwi na ng Pilipinas. Ganyan. Magulo. Di ba? So, miski po sila Inday Sara Duterte, mga kababayan, hirap pagtiwalaan kung ano talaga yung pakay ni Roque. Kaya yung sinasabi ni Roque, nandito po ako para ipagtanggol ko po si dating Pangulong Duterte. Questionable sa kanila yun. Diba? Which is alam naman natin, sariling interest ang pwedeng manaig dyan. Para makapagtigil nga doon. Para makapag-stay nga doon. Takot din yan, baka hulihin ng Interpol. Ibabalik si Roganda na nakaposa, sabi ni Robert Purificacion. Di ba? Manny A, shoutout sa iyo, tuloy. And right now, I heard applying for asylum. And Ayun. Di ba? Magugulo. Pwedeng nakapokus lang si Roque doon sa bahala ka dyan, no? Basta kung may hearing bukas, kahit hindi ako mag-ready, basta ito ang nire-ready ko, yung sarili ko makapag-stay dito. Napopokus na pala yung attention ni Roque doon sa asylum niya. Pero yung sa kaso ni dating Pangulong Duterte, may hearing bukas. Sige, okay lang. Basta kung ano lang mabanggit doon, gagawin ko ang aking kakayanan. Syempre, pinaghahandaan pong maigi yan. Diba? Baka si Kaufman nga po ang nagpatanggal dyan kung sakali. Kukunin nyo ako, papayag ako, basta yung mga lawyer na kasama ko, magagaling din at tututok talaga dito. Hindi yung madaming iniisip sa sarili. No? Eto si Roque, ganito. Tapos, maging etchepwera lang yung kaso. Hindi tayo mananalo doon. Di ho ba, mga kababayan? Tuloy. he publicly announced that already. Yeah. So we want him to focus on his asylum. And then
sabi lang ni Inday Sara yun, we want him to focus on his asylum. Sabi lang ni Inday Sara yun. Pero bilang anak, na ang lilitisin ay yung tatay, o gusto namin yung mga lawyer na talagang po-focus at hindi magkakaroon ng side na iniisip, which is yung sarili. Di ba? Good mood, tama yung mood, tama yung move nila Inday Sara Duterte doon. Tanggalin yung mga kumbaga, tanggalin yung mga tao na lang, na makakapagpabigat lang sa kanila. 'Di ba? Iniisip ko nga din baka yung kay Medjaldea yung pa-hospital. Ayaw ko naman sabihin ng gano'n, no, pero kung talagang masama ang pakiramdam, di talagang gano'n. Pero baka mamaya yung kay Medjaldea, yung pa-hospital lang 'yun. Chika lang 'yun, no? Para masabi, hindi okay. Para kumbaga hindi naman pahiya, mga kababayan. Tuloy. We want our lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din, no, to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend. So he can defend the former president. Yun na nga, di ba? Patay. Paano na? Sablay na yung yung asylum na hinihingi ni Roque. Ano sabi ng mga nagtatanong? Yun po ba yung ginagawa niyang dahilan para makapag-stay sa the Netherlands? No? Para doon sa kanyang asylum. No, to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend. So he can defend the former president. Well, that is a matter that he has to discuss with former President Duterte, no? But right now, he's not nominated as a lawyer. Nag-sink in na po ba sa Aray. Sakit na. Yung araw-araw ho, mga kababayan, na ang sinisigaw mo, ako po ay isa sa magtatanggol sa dating Pangulong Duterte. Ako po ay isa sa magtatanggol ng mga karapatan ng dating Pangulong Duterte. At meron pa sinabi si Roque, di ba? Pinaasa yung mga DDS. Ano sabi ni Roque? Uuwi ang dating Pangulo ng walang kaso. Mukha si Roque yung malapit ng umuwi Kasi pag naubusan ho yan ng pupuntahan mga bossing, wala, no? Baka rekta din sa Pilipinas yan. At ngayon, pag uwi ni Inday Sara Duterte at ni Robin Padilla patungkol dito kay Roque, malamang to may mga question po ang gobyerno dito. Kasi, hinahagilap si Roque sa ating bayan, no?